Noong 2022, inutusan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang hukbo na salakayin ang Ukraine. Ngunit hindi niya inasahan ang mga sumunod na taon. Malamang na inasahan ni Putin ang isang mabilis at matinding pagkatalo ng kalaban. Dahil sa napakalaking kalamangan ng kanyang bansa pagdating sa bilang ng tao at kagamitang militar. Akala niya itataas ng mga sundalong Ruso ang kanilang watawat sa Kyiv at ipoproklama siyang pinakadakilang pinuno ng mga Ruso. Sa halip, bumaliktad ang kanyang plano sa paraang halos hindi niya maintindihan. Gusto niyang durugin ang Ukraine. Ginawa niya itong malaking militar na superpower. Noong 2022, hindi talaga malaking manlalaro ang Ukraine sa larangan ng militar. Hindi ibig sabihin na wala silang mga interesanteng proyektong militar at tagumpay na maipagmamalaki. Halimbawa, dinevelop nila ang R-300 at 60 Neptune missile na ngayoy kilala at na-modify sa iba't ibang paraan para gamitin laban sa mga target ng Russia. May sapat itong lakas militar para ipagtanggol ang teritoryo kung kailangan at mga lumang tangke at sandata mula Soviet era na maaaring gamitin. Hindi ito agad may isip sa mga nangungunang bansa pagdating sa pinakamahusay na missile programs o inobasyon sa militar. Hindi ito kabilang sa pinakamatatag at mahusay na sandatahang lakas. Ngunit nagbago na iyon. Ngayon, siguradong kabilang na ang Ukraine sa mga pinag-uusapan kapag binabanggit ang mga nangungunang militar sa mundo. Ito ang pamantayan at halimbawa na sinusundan ng maraming bansa sa mundo, pati mga pangunahing puwersang militar sa Europa. At iba pang panig ng mundo ay umaasa sa Ukraine bilang gabay sa pagpapalakas ng kanilang depensa. Ang napakalaking pagbabago ng Ukraine ay lubos na dahil sa kahanga-hangang pagsisikap ng mga mamamayan nito at ng iba't ibang sangay ng militar, mga tagagawa, at iba pang kaugnay na entidad. Ito ay kwento ng pagtagumpayan sa kabila ng mga pagsubok, ng pag-aangkop sa harap ng kahirapan, ng hindi sumusuko kundi bumabangon. Nagsimula ito noong Pebrero 24, 2000 at 22 nang tumawid ang unang tropang Ruso sa hangganan at binantaan ang teritoryo ng mga Ukranyano. Mula noong petsang iyon, nakaranas ang sektor ng depensa ng Ukraine ng nakakagulat na 300 at 50% na paglago. Ayon sa detalyadong ulat kamakailan para sa Jamestown Foundation ni Taras Kuzyo, propesor ng agham pampulitika sa Pambansang Unibersidad ng Kiev, Mohila Academy at Associate Research Fellow sa Henry Jackson Society, isang think tank na nakabase sa London. Ayon kay Professor Kuzyo, napakahalaga ng 2,000 at 23,000 at 24 para sa Ukraine dahil tumaas ng 700% ang pamumuhunan sa depensa. Ayon sa mga pagtataya, ang eksaktong halaga ay nasa pagitan ng $35 at 50 milyon. Pinapakita nito kung gaano kalaki ang pera at paglago ng sektor ng depensa ng Ukraine nitong mga taon. Mabilis lumaki ang industriya. 4 na beses ang laki sa loob ng 3.5 taon dahil 26% lang ng defense companies ng Ukraine ang aktibo bago 2,000 at 22. Ipinapakita nito ang husay ng mga inhinyero, developer, military experts, at innovator ng Ukraine sa pagtugon sa pananakop. Pwede sana silang matakot, umatras, sumuko, o magpasakop sa mas malakas na puwersa. Iwagayway ang puting bandila sa mga mananakop. Nanindigan sila, lumaban, nagmatigas, at patuloy na naghahanap ng paraan para ipagtanggol ang sarili. Nag-invest sila sa lahat mula sa teknolohiya ng drone hanggang sa artificial intelligence, armor ng tangke, mga sistema ng misail at marami pang iba. At gaya ng sabi ni Professor Kuzyo, magpapatuloy lang ang pag-unlad na ito hanggat nagpapatuloy ang digmaan. Patuloy lalago ang depensa ng Ukraine dahil hindi nagbago ang mga pinakamataas na layunin ng Russia at nabigo ang mga international na pagtatangka na magtaguyod ng kapayapaan. Malungkot, ngunit totoo ang kalagayan ng digmaan ngayon. Habang nanawagan ang mga bansa at pinunong gaya ni Pangulong Donald Trump ng United States para sa kapayapaan at tigil putukan sa pagitan ng Kiev at Moscow, parang malayo pa rin ang pagtatapos ng digmaan kumpara noong nakaraang 1 o 2 taon. Kahit na ipinakita ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang tunay na kagustuhan na tapusin ang labanan, ang kanyang katapat na si Putin ng Russia ay kabaligtaran ang ginagawa. Paulit-ulit niyang sinasabi ang isang bagay, pero iba ang ginagawa. Pinag-uusapan ang mga kasunduan sa kapayapaan kasama si Trump sa isang sandali.
Pero pagkatapos ay nagpapakawala ng record na dami ng drone at missile na pag-atake sa Kiev sa susunod. Malinaw ang posisyon ni Putin sa kanyang salita at kilos. Mas maaga ngayong taon, sinabi niyang ang Ukraine ay pag-aari ng Russia. Paulit-ulit kong sinabi na iisa ang mga mamamayang Ruso at Ukranyano. Kaya ang buong Ukraine ay atin. May lumang panuntunan tayo. Kung saan tumapak ang sundalong Ruso, atin na iyon. Nanatiling matatag si Putin sa kanyang pangakong ipagpatuloy ang digmaan, anuman ang mangyari, kahit bumabagsak ang ekonomiya ng bansa at hirap ang tropa niyang magtagumpay sa frontline na may malaking pagkawala ng buhay at kagamitan. Gayunpaman, tuloy pa rin siya. Anya, sumusulong ang ating mga tropa sa buong linya. Halos araw-araw, tuloy-tuloy ang kanilang pagsulong hanggat nagpapatuloy ang pag-usad. Hanggat patuloy na sinasalakay ng mga puwersa ng Rusya ang Ukraine, ninanakaw ang kanilang lupa at pinapatay ang kanilang mga tao, mapipilitan ang mga mamamayang Ukrainian na ipagtanggol ang kanilang sarili. Patuloy na mag-i-innovate ang kanilang sektor ng depensa para maprotektahan ang sarili at maipakita sa mundo ang kanilang husay sa paggawa ng pambihirang sandata at depensa. Karaniwan itong ginagawa sa maliit na budget at maikling oras. Mahalaga ito hindi lang para sa Ukranya, kundi para sa Europa at sa kinabukasan ng kapayapaan sa mundo. Sabi ni Kaka Kallis, pinuno ng panlabas na patakaran ng European Union, malinaw na walang kagustuhan ang Rusya na tapusin ang digmaan. Para sa Europa, nangangahulugan ito ng dagdag na suportang militar, diplomatiko at ekonomiko para sa Ukranya. At kung sakaling magkaroon ng tigil putukan, ang malakas na militar ng Ukranya ang pinakamalakas na garantiya ng seguridad na mayroon. At kaya naman, sinusuportahan din namin sila sa pamamagitan ng pagsasanay, pinopondohan namin, at kagamitan. Sa kabutihang palad, mas malakas na ngayon ang militar ng Ukranya at may maraming estadistikang sumusuporta rito. Halimbawa, sa drone warfare, ang Ukranya na ang nangungunang tagagawa ng tactical at long-range drones sa mundo. Pagkatapos ng digmaan, kikilalanin itong drone capital ng mundo at susundan ng iba pang hukbo ang Kyiv para bumili ng mga drone o matutunan kung paano gumawa ng sarili nila at kung paano ito epektibong gamitin sa larangan ng labanan. May natatanging karanasan ang puwersa ng Ukraine dito dahil nangingibabaw ang mga drone sa digmaang ito kumpara sa ibang sandata o gamit militar. Hindi ganoon nagsimula dahil unang umasa ang Russia sa tradisyonal na pakikidigma gamit ang mga tangke at armored na sasakyan para talunin ang kalaban. Habang lumilipas ang panahon at napatunayang hindi na epektibo ang mga tangke, ginamit ng Russia ang mga drone at paulit-ulit itong pinapaputok sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Ipinapakita ng mga chart kung gaano kalaki ang mga pag-atake ng drone ng Russia ngayong taon. Dati, nagpapadala ang Kremlin ng maraming unmanned aerial vehicles sa hangganan at loob ng Ukraine. Ngayon, regular na silang nagpapadala ng daan-daang drone at sa isang record na pag-atake, mahigit 200 drone ang ginamit. Kinailangan ng Ukraine na humanap ng mga paraan para harapin iyon. Pero nakahanap din sila ng oras para bumuo ng sarili nilang mga drone at maging bihasa sa sarili nilang paraan ng drone warfare. Mas epektibo ito kaysa Russia dahil nakabatay lang sa dahas ang mga taktika ng Russia. Kaya patuloy nilang binabasag ang sarili nilang record at nagpapadala ng mas malalaking grupo ng drone sa Ukraine. Alam nila na karamihan sa mga ito ay mapapabagsak dahil ang sandatahang lakas ng Ukraine ay may napakahusay at epektibong mga sistema ng depensa sa himpapawid na nakakalat sa buong bansa nila. Alam din ng Russia na may ilang drone na makakalusot sa depensa at makakapinsala sa mga target gaya ng ospital, paaralan, tirahan, at istasyon ng kuryente. Mas mahusay, eksakto, at maingat gamitin ng Ukraine ang drone. Hindi ito sumusunod sa magastos na modelo ng kalaban. At hindi rin gumagawa ng krimen sa digmaan sa pagpapalipad ng drone laban sa mga inosenteng sibilyan gaya ng Russia. Sa halip, maingat nitong pinipili ang mga target at planado ang bawat pag-atake. Palagyan nitong tinatarget ang mga mahahalagang bahagi ng infrastruktura para sa Kremlin. At inilulunsad ang mga pag-atake na may pinakamalaking tsansa na mapabilis ang pagtatapos ng digmaan. Kamakailan, nakatuon ito sa pag-atake sa oil refinery at imbakan ng gasolina na nagdulot ng matinding krisis sa supply ng gasolina. Kumakalat ito ng mabilis sa buong Rusya sa mga sandaling ito, lalong nagiging matalino at mapanganib araw-araw ang mga drone ng Ukranya
Ayon sa ulat ni Profesor Cusio, simula 2000 at 25 hanggang 2000 at 26 lilipat ang bansa mula sa tradisyonal na isang drone, isang operator tungo sa artificial intelligence. Driven na grupo ng mga drone na may kakayahang gumana ng mag-isa, nang hindi na kailangan ng labis o anumang kontrol o pakikialam ng tao. Lalo nitong babaguhin ang digmaan dahil ang artificial intelligence-powered na mga drone ay hindi nahaharap sa parehong panganib o hamon gaya ng dati. Hindi sila basta-basta mapapatigil ng mga jammer at mga hakbang sa electronic warfare. Kaya mas madali nilang malalampasan ang depensa ng kalaban at matamaan ang kanilang mga target. Hindi natin alam paano gagamitin ng sandatahang lakas ng Ukraine ang teknolohiyang ito para magdulot ng mas matinding pinsala sa natitirang enerhiya ng Russia. Binago ng Ukraine ang laro sa sektor ng misil. Sinimulan nito ang digmaan gamit lang lumang Soviet stock at Neptune anti-ship missile. Simula noon, ilang version na ng Neptune ang nagawa. Kabilang ang umatake sa target sa lupa tulad ng Russian radar, depensa sa himpapawid, paliparan at infrastruktura. Dagdag pa rito, ang Long Neptune, isang long-range na version na kayang maglakbay ng mahigit 600 milya o 1,000 kilometro na nagdadala ng napakaraming bagong lokasyon sa loob ng Russia sa abot ng kanilang saklaw. Kamakailan, ipinakita ng Ukraine ang SAPSAN missile, ang unang ballistic missile na gawa sa bansa na kayang maglakbay ng 4 na beses sa bilis ng tunog. Pati na rin ang Flamingo, na ipinagmamalaki ang nakakabiglang saklaw na mahigit 1,800 milya. Bukod sa tagumpay sa drones at missiles, nagdala rin ang Ukraine ng iba pang inobasyon mula sa artificial intelligence, powered air defense turret, hanggang sa espesyal na armor add-on na nagpapalakas sa tibay ng mga tangke at armored sasakyan sa labanan. Nagiging posible ang mga pag-unlad na ito dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Ang una ay ang napakalaking pamumuhunan at pinansyal na tulong na ibinibigay ng maraming mahahalagang kaalyado ng Ukraine sa buong mundo, lalo na ng mga nasa Europa at ng NATO alliance. Ang pondong ito mula sa IRA Loans for Ukraine ay tumutulong sa defense contractor at mga kumpanya sa Kiev na ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik at pag-unlad. Pangalawa, bukas ang pamahalaan ng Ukraine sa suporta at pagpapaunlad ng inobasyon. Halimbawa, itinatag nito ang Brave One platform na sumusuporta sa 1,500 teknikal na kumpanya gamit ang $30 milyong na grant. Ang Brave One ay tumulong gumawa ng mahahalagang teknolohiya para sa digmaan, tulad ng interceptor drones na hinahanap at sinisira ang Russian reconnaissance drones. Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga puwersa ng Russia na makakuha ng impormasyon at magplano ng kanilang mga pag-atake. Sinusuportahan ng Brave One ang mahigit 200 artificial intelligence driven na inobasyon mula artificial intelligence analysis ng larawan at video mula UAVs hanggang advanced military intelligence systems para sa mga drone sa hinaharap. Sinusuportahan ng plataporma ang halos 100 at 40 tagagawa ng electronic warfare na hindi lang gumagawa para sa Ukraine, kundi nagdidisenyo rin ayon sa NATO standards para madaling maibenta at magamit sa ibang bansa sa hinaharap. At malamang na maraming bansa ang makikipagnegosasyon sa Kyiv sa mga darating na taon upang makakuha ng sarili nilang mga teknolohiyang drone mula sa Ukraine. Walang bansa, kahit Estados Unidos, ang kayang tumapat sa Ukraine ngayon sa sektor na ito, sabi ni Nathan Mint, co-founder ng kumpanyang depensa na CX, dalawa sa California. Sa Wall Street Journal, walang kumpanyang Amerikano ang nakakasabay sa Ukraine. Ayon sa Wall Street Journal, nagpadala ng drone ang Estados Unidos sa Ukraine, ngunit madalas ay hindi naging maganda ang resulta. Maraming kumpanyang Amerikano na nagdala ng mga drone sa Ukraine ang nakakita kung paano bumagsak ang mga ito mula sa himpapawid o hindi natapos ang kanilang mga misyon dahil nangunguna ang Estados Unidos sa halos lahat ng aspeto ng militar. Ipinapakita lang nito kung gaano kagaling ang ginagawa ng Ukraine dahil nauuna pa sila sa Amerika pagdating sa drone warfare. Mas hindi na umaasa ang Ukraine sa armas mula kaalyado habang nagpapatuloy ang digmaan. Sa simula, kailangan ng Ukraine ng mga misil at anti-tank na armas mula sa United States at United Kingdom. Habang lumilipas ang panahon, mas pinagtutuunan nito ng pansin ang pag-unlad ng sarili nitong mga proyekto at produksyon. Ngayon,
60% ng kagamitan ng sandatahang lakas ng Ukraine ay gawa na nila, kaya't kaunti na lang ang inaangkat mula sa ibang bansa. Gumagawa rin ito ng mas maraming bala ng artillerya kaysa sa buong alyansa ng NATO, pati na rin sa Europa. Tumaas ang produksyon ng sandatang kontratangke ng 100% bala ng 100 at 50% artillerya ng 200% at armored personnel carrier ng 400%. Halimbawa ng pagtaas ng aksyon, gumawa ang Ukraine ng Bodano howitzer noong 2000 at 22. Ngayong 2000 at 25, gumagawa sila ng 20 nito kada buwan. Mas kahanga-hanga pa, nagagawa ng Ukraine na makagawa ng mga sandata tulad nito ng mas mabilis at mas matipid kumpara sa ibang mga bansa. Kaya nitong mag-deliver ng howitzers sa loob ng 60 araw sa halagang 25 milyon kada isa, mas mura kaysa 43 milyon sa kanluran. Madalas, ang mga pagkaantala ay tumatagal ng taon, hindi lang buwan. Bahagi ito ng dahilan na karamihan sa sektor ng depensa ng Ukraine ay binubuo ng mga pribadong kumpanya na may mataas na antas ng kalayaan at kakayahang mag-adjust. Kaunti lang ang burokrasya at lahat ay dinisenyo para sa aktwal na labanan. Kaya madalas walang mahabang paggawa ng prototype, pagsubok, at pagperpekto. Ginagawa at inilalabas agad ang mga produkto para gamitin laban sa mga Ruso. Malinaw itong naiiba sa mga estadong kontrolado ng military-industrial complex tulad ng Rusya, na maaaring magdulot ng pagkaantala sa produksyon at napakaraming hindi kailangang burokrasya. Mayroong mahigit 500 pribadong kumpanya ng depensa sa Ukraine ngayon. Karamihan ay gumagamit ng mga piyesang gawa sa loob ng bansa. Bumubuo ito ng isang saradong ekosistema na nakakagawa ng mga bagay ng mura at matalino. May mabilis na inobasyon at walang pakikialam ng gobyerno. Kita-kita ang mga resulta nito at napakaraming halimbawa ng kapanapanabik at ambisyosong mga Ukrainian na defense startup na mabilis na nakakagawa ng kamanghamanghang kagamitan sa napakaikling panahon. Halimbawa, ang Maxon Systems ay kinailangan lang ng 7 buwan para ilunsad ang kanilang negosyo at makagawa ng anti-drone interceptor na nagkakahalaga ng humigit kumulang $3,500. May sariling defense procurement agency na rin ang Ukraine. Noong Enero 2000 at 24 tanging organisasyon sa Ministry of Defense na inatasang bumili ng kagamitan para sa sandatahang lakas. Nakatulong din ito para mabawasan ang burokrasya at mapabilis ang paglipat ng mga bagong armas at sistema mula sa pribadong kumpanya papunta sa mga sundalong Ukrainian. Sa kabuuan, nagbigay ang Ukraine ng isang kamanghamanghang halimbawa dito at maaaring gustuhin ng maraming ibang bansa na sundan ito. Sa matitinding realidad ng isang totoong digmaan, wala itong oras para maghintay lang ng mga buwan o taon upang gumawa at subukan ang mga bagong armas bago ito gamitin. Inalis nito ang mga tagapamagitan at pinabilis ang proseso. Ngayon, ipinagmamalaki nito ang ilan sa pinakakahangahangang mga tagagawa ng kagamitang militar sa buong mundo. Kasama rito ang mga nangungunang drone creator sa mundo tulad ng Skyfall na gumagawa ng Vampire at Baba Yaga drone at TAF na gumagawa ng Kalibri 7 at 8 drone. At habang lumalago ang industriya ng depensa ng Ukraine, ang bansa ay bumubuo rin ng mas mahalaga at mahahalagang pakikipag-partner sa mga pangunahing kapangyarihan sa buong mundo. Malaki ang puhunan ng United States sa depensa ng Ukraine at naghahanda ng 100 bilyong kasunduan sa Kyiv kapalit ng ilang karapatan sa teknolohiyang militar ng Ukraine. Ito ang unang beses na bumili ang United States ng kagamitang militar mula sa bansang hindi NATO member. Nakipagkasundo rin ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Amerika sa dalawang United States, Ukrainian, nakatuwang para sa pagbuo ng mga long-range na drone. Habang ang National Aeronautics and Space Administration ay kumuha ng mga robot mula sa kumpanyang Drone Ukraine ng Ukraine. Sabi ni Valery Yakovenko, co-founder at managing partner ng kumpanya, pinapakita nito kung paano naging global tech leader ang Ukraine ngayon. Ang pagsubok ng aming solusyon sa United States ay nagbubukas ng oportunidad para sa pakikipagtulungan sa National Aeronautics and Space Administration. Pinatutunayan nitong hinuhubog ng inobasyon ng Ukraine ang hinaharap. Patuloy ding naghahanap ang Europa ng paraan para mamuhunan at matuto mula sa lumalaking industriya ng depensa ng Ukraine. Sa maraming paraan, ang Ukraine na ngayon ang pinakauna at pinakamahalagang linya ng depensa ng kontinente. Lumilikha at sumusubok ng mga kagamitang militar
para maprotektahan ang kontinente sa posibleng agresyon ng Russia sa hinaharap. Kaya naglunsad ang European Union ng mga inisyatiba tulad ng ERA loans at Security Action for Europe framework para suportahan ang Ukraine. Gayunpaman, posible ito sa tulong ng mga leader ng Europa, mga pamahalaan, at mga pribadong kumpanya na nakikipag-ugnayan at bumubuo ng koneksyon sa sektor ng depensa ng Ukraine. Aktibo ang Nordic at Baltic na bansa sa pakikipag-ugnayan at suporta sa mga kumpanyang depensa ng Ukraine. Halimbawa, ang Ukraine ay nag-o-outsource ng produksyon ng militar sa Denmark at Norway, kahit sa kanlurang bahagi tulad ng Alemanya, Pransya at United Kingdom. Ipinakita ang kasigasihan sa pakikipag-partner at pagkatuto mula sa Ukraine. May higit 40 kumpanyang pangdepensa mula kanluran na direktang tumutulong sa Ukraine. Kasama rito ang malalaking pangalan sa industriya tulad ng Lockheed Martin, United States, Ryan Mattel, Alemanya, at Thales, Pransya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay at nagiging mas mahalaga ang industriya ng depensa ng Ukraine. Nagtatayo ito ng tulay sa mga kaalyado at mamumuhunan sa mundo, at nagiging halimbawa para sa malalaking bansang militar. Mas mabilis at epektibong maglunsad ng inobasyon kaysa kahit sino sa mundo. Isa itong puwersang dapat isaalang-alang. Hinubog sa digmaan laban sa Russia. Layunin ni Putin pahinain ang Ukraine at mapabagsak ito sa ilalim ng Kremlin. Ngunit napukaw niya ang isang natutulog na higante. Ginawang isa sa pinakamalalakas na military superpower ng ating panahon ang isang bansa na dati ay tila maliit at marupok. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa ilan sa mga kamakailang inobasyon sa depensa ng Ukraine sa aming mga video. Tingnan natin ang ultra-long range na Flamingo missile na hindi lang kayang abutin ang Moscow, kundi maaari ring tumama sa mga target na mas malalim pa sa loob ng Russia. Ang bagong Puffy-Neptune ay misteryoso at sinasabing mas malawak ang abot kaysa orihinal. Nagbibigay ito ng bagong mga target at ruta ng atake sa puwersa sa harap ng Kyiv. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para agad kang ma-update sa mga bagong inobasyon at tagumpay ng Ukraine. Kasama rin ang mahahalagang balita at kaganapan mula sa labanan at iba pang bahagi ng mundo.